Confirm. Oo. Kumpirmado na. Nagsalita na si Maricel Soriano dyan sa PDEA Leaks Senate hearing. Pero bago natin panoorin yung video na kung saan ay tinanong si Maricel Soriano, kung bago ka pa lang dito sa aming page, follow na tayo dyan. Sa ating YouTube channel, subscribe na tayo dyan para updated po kayo sa mga usapan or katotohanan ngayon. Ito nga, kasi doon sa PDEA Leaks kasi, nadamay po talaga, para sa akin, nadamay talaga dyan si Maricel Soriano. Pero, may mga pinapakalat na hindi daw totoo yung dokumento at wala daw ganon. Oo, yun mga sinabi, wala daw ganong address na nakalagay at hindi daw si Maricel Soriano at iba daw, kapangalan lang ni Maricel Soriano. Ayan na naman kayo. Pinapangunahan nyo na naman. Ngayon, paano to? Eto, panoorin natin. Ito ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C, Rizal Tower Building, located at Tackwell, Barangay Poblacion, Makati City? Sa'yo yan. Yung 46-C. O confirm. Siya may-ari nung address na yan. Siya may-ari ng kondo na yon. Ayan, confirm ha. Meron ng unti-unting pagpapatunay na si Maricel Soriano at siya nga mismo, hindi kapangalan lang niya. Siya mismo yung nakapangalan doon sa dokumento at yung address. Nako, hindi niya itinanggi. Sa kanya daw yun. Binenta na daw niya eh. Sabi, binenta na daw niya. At yun lang naman ang tinanong sa kanya kasi nakita po natin na talagang stress po si Maricel Soriano dito. Pero hindi talaga, tama lang po yung ginawa na ni Senador Bato na hindi kailangang pigain dyan si Maricel Soriano dahil damay lang yan. Malay natin, sa sobrang tagal na ng panahon, malay natin nagbago na yung tao. Di natin alam. Diba? Wala namang reklamo sa kanya sa ngayon. Noon pa naman yan, year 2012. Ang tagal na. Kitang-kita po natin kay Maricel Soriano, no? Kabadong-kabado. Kabadong-kabado. Umpisa pa lang, kinabahan na talaga siya. Siguro, akala niya kung ano yung gagawin sa kanya ng mga senador, kung anong klaseng tanong sa kanya. Yun lang naman. Kinonfirm lang kung sa kanya ba talaga o meron ba talagang address na ganun sa nakasulat doon sa dokumento. O ngayon, malinaw na. Doon sa mga nagsabi, nagpapakalat na hindi si Maricel Soriano. May mga nagko-comment din dyan sa video natin eh. Kaso mga fake account eh. Na hindi yan si Maricel Soriano. Pakalat na naman kayo. Kapangalan lang at walang ganong address. O ngayon, ano na? Sasabihin nyo, nagsinungaling si Maricel Soriano. Confirm dyan. At malalim pa. Marami pang lalabas dyan. Pero yung mga netizen parang hindi nagustuhan yung mga ni Estrada, ni Senador no? Kasi nakafocus siya doon sa dating mga kaso ni Morales. Samantala, hindi pa naman napatunayan. Yung mga kinaso kay Morales, yung mga dati pang mga ni Morales. Ba't hindi nila tutukan yan kung totoo pa? Ang pinakaano kasi natin dito, kung totoo, yung Pangulo natin, doon pinaka-concern dapat ng mga tao. Kaya marami pong nag-aabang dyan. Ang pinaka-concern, kung totoo po, yung tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun talaga ang pinaka-concern dyan. Hindi yung ano ba yung kaso ni Morales at hindi naman napatunayan yung mga kinaso. Natural yan. Pag mga ganyan talaga, pag may nakalaban ka at mataas sa posisyon, hanapan ka talaga ng butas. Gawan-gawan ka lang ng, alam natin yan mga Pinoy. 'Di ba? Alam natin yan na pag ganyan, meron talagang ibabato sa'yo pero hindi napatunayan. Tutukan nyo na lang yung dokumento. At ayon kay Senador Bato, talagang totoo yan. At kumpirmado na ni Maricel Soriano yung address mismo doon sa nakasulat.
Ay, abang-abang pa tayo. Marami pa tayong ano dyan, update dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.